Bali, yung isang test probe na pula, kunin natin yung wire natin, yung dulo, na kinabit natin. Tapos yung isang test probe sa pula, sa positive. Tapos yung isang test probe sa negative. Yan, masusukat natin. Yan, meron tayong reading na 5.1 volt DC. Yan, okay na yung ating power supply. Welcome back mga boss. Share ko lang sa inyo itong gagawin ko na Bluetooth speaker. Bali, ang problema niya, natanggal yung charger port niya. Ito, natanggal yung charger port niya, kaya hindi siya may charge. Ngayon, binuksan ko yan. Nakita natin yung ito, yung charger port niya, tanggal. Yan, nasa loob. Dito, nalaglag sa loob. Siguro, pagsaksak nung charger, napadiin maigi, tapos na-disalign, na tanggal dito. Yan, tanggal. Yan, natanggal to. Tapos tingnan ko, nakita ko tanggal yung pinaghinangan niya. Yun oh, dala pati yung linya ng board, kaya di natin niya mahihinang na. Kung makikita nyo rito, yan, dito yan nakakabit. Yan, yan sa apat na hinang na to. Bali, itong tatlong to nadala dun sa USB port nya sa charger. Isa lang yung natural linya, kaya hindi natin kaya pang ihinang dito kasi wala tayong paghinanga, kasi nadala yung pinaka linya ng board sa paghinanga natin. So bali, ang magiging remedyo natin dito para magamit ulit to, lagyan natin siya ng panibagong power supply, tapos gawin natin siyang disaksak. Bali, ang gagawin natin, kuha tayo ng power supply, tapos lagyan natin. Bali, ang gagamitin natin na power supply, yung charger. Ang kailangan natin na power supply dito, ang nakalagay dito ay 5 volt 5 volt DC ang kailangan natin. Kaya ang kukuha natin na charger, na adapter, yung 5 volt. Yan, may nakuha tayo dito na lumang charger. Yan, bali ang voltahe din ito ay 5 volt DC. Yan ang ating gagawin. Bali, ang gawin natin dyan, kukunin natin yung loob, tapos lagyan natin ng linya papunta doon sa supply, tapos maglagay tayo ng wire palabas. Kasi ito, lagay natin sa loob. Tanggalin natin to. Yan, kakalagay natin. Kunin na natin yung pinaka pyesa nya. Baklasin natin yung loob nito. Yan, tapos kunin natin to. Yan, tapos kumuha tayo ng wire na plug. Yan, tapos hinang natin to dito sa line 1, line 2 para sa ating supply ng 220. Yan, hinang natin to. Tapos yung output niyan na DC volt na 5 volt dito. Bali, ito yung positive, ito yung negative. Yan, lilinyahan din natin yan. Ating ano muna to, ating hinangan. Bago nyo ihinang, butasan nyo muna yung plug natin. Yan yung plug, ibutas muna natin doon sa housing. Kasi itong board na to, itong power supply, papasok natin dito sa loob. Yan, dyan sila nakalagay para malinis ang tingnan. Butas nyo muna. Tapos yung kabilang dulo, labas nyo, saka nyo ihinang. Yan, ganyan ang gagawin natin. Bali, din ko siya napili butasan kasi para pag nakaano na siya, yan, maganda siyang tingnan. Kayo nang bahala kung saan nyo gusto butas. Pwede naman dito. Yan, pwede rin dito. Pwede rin dito. Pwede rin dito. Kayo na lang bahala kung saan nyo gusto butas. Ako, napili ko dito sa lalim. Yan, para maganda siyang tingnan. Yan, tapos hilahin nyo to para hindi kayo mahirapan maghinang. Yan, ito yung ating wire na yan. Ito, yan, ayan ang ating wire. Patakin natin.
Yan, hihilahin. Tapos, ito na yung dulo ng ating plug. Gawin natin. Saka natin iinang. Yan. Bali, ang supply ng 220 dyan. Nakita nyo ito. Ayan, yung dalawang yan. Dito natin lalagay yung isa. Dito. Tapos yung isa naman dito. Kaya hihinangin natin yan. Yan, hinang natin dito yung kabilang dulo. Tapos yung kabila naman dito. So, ayan, nakahinang na. Ayan, may power supply na tayo ng 220. Ngayon, ang gagawin naman natin, kuha tayo ng wire. Lagay tayo ng wire dito sa positive at negative. Yan, maghihinang tayo dito. Maglalagay tayo ng wire. So, ayan, may wire na tayo dito. Kumuha tayo ng wire na dalawa, isang pula at isang itim. Tapos, hihinang natin dito sa positive, negative. Yung pula, para sa positive. Tapos, yung itim, para sa negative. Para malaman nyo kung alin dito yung linya na papuntang positive, negative. Baiktarin nyo to. Yan, tingnan nyo rito. May makikita kayong linya diyan. Yan. Makita nyo ito yung capacitor. Makita nyo rito, meron siyang sign na ganyang guhit. Yung may guhit na yan, yan yung negative. Tapos yung kabila, yan yung positive. Yan, kung ating susundan, yung linya niyan, ito yung galing dito, yan. Yan yung negative. Yan, sundan natin itong linya na to, papunta rito, yun, anong negative. Tapos sa ring kabila, ito yung nanggaling dito, sa kabilang side dito, ito yun. Ito yung positive. Yan, dito natin hihinang yung positive. Tapos itong kabilang to, yung negative. Yan. Pwede rin naman tayo dito maghinang. Yan, para hindi na tayo mahirapan doon. Yan, pwede tayo maghinang dito. Dito natin hihinang yung isa. Yung negative. Positive, negative. Hinang natin dyan. Ayan, nahihinang na natin yung dalawang wire. Yan, dito yung positive. Tapos yung negative. Yan, tapos isaksak natin. Tapos tester natin kung may reading siya. Bago nyo isaksak, tingnan nyo muna sa pinaghinangan nyo. Baka may nagdidikit. Yan. Tingnan nyo rito kung nagdikit. Dito. Yan. Tapos dito, dapat hindi siya magdidikit. Kasi pag nagdikit yan, magkakameron siyang shorted. Masisira yan. Kaya bago nyo saksak, checkin nyo muna. Pag wala namang nagdikit, sige, saksak nyo. Tapos, inyong testerin kung may voltahe na lumalabas na 5 volt. Iset nyo lang yung tester ng 10 volt kasi ang susukatin lang natin ay nasa 5 volts lang. Hindi pa pwede sa 50 kasi masyadong mataas yung settings niya. Kaya dapat tayo, ang susukatin lang kasi natin ay 5 volt. Kaya dito lang tayo sa 10 kasi pwede tayo dito kasi mas mababa. Susukatin nating voltahe. Yan. Bali, yung isang test probe na pula, kunin natin yung wire natin, yung dulo, na kinabit natin. Tapos yung isang test probe sa pula, sa positive. Tapos yung isang test probe sa negative. Yan, masusukat natin. Yan, meron tayong reading na 5.1 volt DC. Yan, okay na yung ating power supply. I-install natin doon sa housing. Natin, ito yung ating wire. Ihilang natin to sa supply. Hanapin nyo yung linya papuntang battery. So ito yung linya nya papuntang battery. Ayun, kung nakita nyo yung nasa loob na yan, yun yung battery. Ito yung input nya. Yan, ito yung kulay pula, ito yung positive. Tapos tong kulay itim, negative. Baiktaran natin, doon tayo maghinang sa likod ng board. Yan. Ito yun. Ito yung positive.
Ito. Yan sa babaw. Yung kulay pula ring wire. Ito yung dulo niyan. Yung output. Tapos ito naman yung itim. Ito. Yan, hinang natin dito yung pula. Yan. Yung pula sa pula. Tapos yung itim dun sa kabilang output dito. Yan. Ayan, nahihinang na natin. Siguraduhin nyo lang na hindi magbabaligtad dyan yung ating polarity kasi hindi gagana yan. Dapat yung kulay pula sa pula yung supply nyo. Tapos sa linya natin dito sa supply, mas dito sa itim. Huwag nyo pagbabaligtad rin yan. Yan, okay na. Testing ulit natin. Testerin natin kung may pumapasok na supply dito sa ating linya na yan. Test proof dito sa kulay itim, negative, tapos yung isa sa positive. So ayan, meron na tayong reading, ibig sabihin may supply na tayo. Yan, testing natin. Kabit muna natin to, pasok muna natin yan. Yan, ipapasok muna natin to. Ngayon naman, testing natin yung ating ginawa. Saksak natin sa saksakan yung ginawa natin power supply. Yan, saksak natin. Tapos i-on natin. Tingnan natin kung magkaka-power. So yun, may power na. Pagtugin natin. Yan, okay na mga boss yung ating ginawang power supply. Yan mga boss, ganyan lang kadali mag-convert ng power supply. Sana nagustuhan nyo itong ginawa natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, at subscribe. At click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing may upload tayong panibagong video. Maraming salamat mga boss.